Unang bahagi, ang misteryo ng mga guhit. Alam niyo ba, mga kamatanglawin, na walang magkaparehong guhit ang mga zebra? Parang fingerprint ng tao, iba-iba ang kanilang disenyo, kaya madali silang matukoy isa-isa. Parang fingerprint natin, di ba? Tuwing nakikita natin ang mga guhit na ito, namamangha talaga tayo, hindi ba? Pero bakit nga ba may guhit ang mga zebra? Ano kaya ang silbi ng mga ito sa kanilang buhay sa kagubatan? Tara, samahan ninyo ako sa pakikipagsapalaran na ito. Tuklasin natin ang mga teorya at ang mga sikreto sa likod ng mga misteryosong guhit na ito. Matagal nang pinag-iisipan ng mga siyentipiko ang misteryo ng mga guhit ng zebra. Maraming pag-aaral at pananaliksik na ang ginawa nila para maintindihan ito. Pinag-aralan nila ang iba't ibang teorya mula sa pagbabalat kayo hanggang sa pakikisalamuha. Iniisip ng ilan na ang mga guhit ay tumutulong sa mga zebra na makihalo sa kanilang paligid, habang ang iba naman ay naniniwala na may papel ito sa komunikasyon at pakikisalamuha. Pero isang bagay ang sigurado, hindi lang basta palamuti ang mga guhit na ito. Mahalaga ang mga ito sa kaligtasan at pang-araw-araw na buhay ng mga zebra. Malaki ang papel nila sa buhay ng mga zebra, mula sa pag-iwas sa mga mandaragit hanggang sa pagkontrol ng temperatura ng kanilang katawan. Ang misteryo ng mga guhit ay patuloy na nakakabighani sa atin, at inaanyayahan tayo na matuto patungkol sa mga kahanga-hangang nilalang na ito. Ikalawang bahagi, Zebra Fashion Show. Para saan nga ba ang mga guhit? Ang mga zebra ay isa sa mga pinaka-iconic na hayop sa kalikasan, at ang kanilang mga guhit ay nakakabighani sa mga siyentipiko at mga mahilig sa kalikasan sa loob ng maraming siglo. Pero ano nga ba ang silbi ng mga kapansin-pansin na mga pattern na ito? Una, tingnan natin ang teorya ng pagbabalat kayo. Dahil sa guhit-guhit na balat ng zebra, nahihirapan ang mga mandaragit tulad ng mga leon at leopardo na makilala ang isang zebra sa gitna ng matataas na damo, lalo na kung malayo. Parang nalilito ang mga mata nila, kaya nahihirapan silang pumili ng isang zebra na huhulihin. Parang optical illusion, di ba? Hindi mo agad makikita ang hugis ng zebra, kaya nahihirapan ang mga mandaragit na ituon ang kanilang atensyon sa kanila. Mas epektibo ito kapag magkakasama ang mga zebra, dahil mas nakakalito ang dami ng mga guhit. Pangalawa, mayroon tayong teorya ng pakikisalamuha. Naniniwala ang ilang siyentipiko na ginagamit ng mga zebra ang kanilang mga guhit para makilala ang isa't isa. Sa isang malaking kawan, maaring mahirap kilalanin ang bawat isa, pero ang mga natatanging guhit ay parang fingerprint. Dahil kakaiba ang guhit ng bawat zebra, madali nilang malalaman kung sino ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nakakatulong ito para magkaisa sila at para mahanap ng mga batang zebra ang kanilang mga nanay sa maraming zebra. Pangatlo, mayroon tayong teorya ng pagtataboy ng peste. Ayon sa teoryang ito, ang mga guhit ng zebra ay nakakalito sa mga insekto tulad ng langaw at lamok. Ang magkaibang itim-puting guhit ay lumilikha ng isang visual pattern na nakakaabala sa kakayahan ng mga insekto na dumapo. Dahil sa mga guhit, hindi matansya ng mga insekto ang bilis at direksyon ng zebra, kaya nahihirapan silang dumapo at kumagat. Napakahalaga nito sa kalikasan, kung saan ang mga sakit na dala ng insekto ay maaring maging malaking banta sa mga zebra. Ikatlong bahagi, noong unang panahon, iba ang kwento ng mga tao. Noong unang panahon, ibang-iba ang mga kwentong ikinukwento ng mga tao kumpara sa alam natin ngayon. Ang mga kwentong ito ay ipinapasa sa bawat henerasyon, madalas sa paligid ng apoy o sa mga pagtitipon, kung saan ibinabahagi ng mga nakatatanda ang kanilang karunungan at karanasan sa mga nakababata. Dati, may mga alamat at paniniwala tungkol sa mga guhit ng zebra. Namangha ang mga tao sa mga kakaibang disenyo sa mga hayop na ito, at gumawa ng iba't ibang paliwanag para maintindihan ang mga ito. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang libangan, ito ay isang paraan para maintindihan ng mga komunidad ang mundo sa kanilang paligid. Sabi ng ilan, ang Diyos ng ulan ang nagpinta sa mga zebra gamit ang kanyang mga daliri. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat sa ideya na ang mga natural na phenomena ay kontrolado ng mga Diyos, at ang mga guhit ay nakikita bilang isang anyo ng banal na sining, isang tanda ng presensya ng mga Diyos sa natural na mundo.
Ang iba naman ay naniniwala na ang mga guhit ay marka mula sa isang labanan sa pagitan ng zebra at leon. Ipinakita ng kwentong ito ang patuloy na pakikibaka para mabuhay sa kalikasan, kung saan ang bawat marka at peklat ay nagkukwento ng katapangan at tunggalian. Ito ay isang paraan upang ipaliwanag ang malupit na katotohanan ng kalikasan sa pamamagitan ng isang kwento. Nakakatuwa isipin kung paano ang mga tao noon ay may iba't ibang interpretasyon sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Ang mga interpretasyon na ito ay pinaghalong imahinasyon, obserbasyon, at paniniwala sa kultura, na lumilikha ng isang mayamang koleksyon ng alamat at mitolohiya na humubog sa kanilang pananaw sa mundo. Ngunit salamat sa agam, unti-unti nating natutuklasan ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng kalikasan. Ang makabagong pananaliksik at teknolohiya ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang genetic at evolutionary na dahilan sa likod ng mga guhit ng zebra na nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng natural na mundo at nag-alis ng mga alamat ng nakaraan. Ika-4 na bahagi, ang sikreto ng mga guhit na tuklasan. Sa lahat ng teorya, ang teorya ng pagtataboy ng peste ang may pinakamalakas na ebidensya. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga siyentipiko na mas kaunting insekto ang dumadapo sa mga hayop na may guhit na balat kumpara sa mga hayop na walang guhit. Mahalaga ito para sa mga zebra dahil ang kagat ng insekto ay maaring magdala ng sakit. Kaya, ang mga guhit na ito ay nagsisilbing natural na proteksyon para sa kanila. Ika-5 bahagi, hanggang sa muli, mga kamatanglawin. At dito nagtatapos ang ating pakikipagsapalaran sa mundo ng mga zebra. Sana'y marami kayong natutunan tungkol sa mga guhit-guhit na nilalang na ito. Hanggang sa ating susunod na paggalugad sa mga misteryo ng kalikasan, mga kamatanglawin.